Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo kung may pagagawa kayo sapagkat ako ay 20 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medan Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Ayan, at bago ako bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Bobby Obillas. Okay. Nakapagtanong na siya sa atin noon. Ang sabi niya, boss, may tanong lang ako about ammo. Paano malaman kung reload o hindi yung ammo? Salamat po. Okay, madali lang naman yung ano niya, tanong niya. So ayan, at bago natin na sagutin yan ay gusto ko lang muna bumati sa inyo na isang mapagpalang araw. Lalo tigit sa mga OFW. Saan man panig kayo ng mundo. Ang dalangin ko, sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Wala tayong karamdaman at ligtas tayo sa mga kapahamakan. Ingatan natin ating mga sarili. Na huwag tayong magkasakit sapagkat walang mag-alaga sa atin. Isa pa'y may mga pamilya na umaasa sa atin. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan ang ating 32,500 plus na mga subscribers. Salamat sa patuloy na pag-nunood ng ating mga videos at sa magaganda ninyong comment. At gayon din, maraming salamat dun sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads yan ang pakiusap ko sa inyo sapagkat tayo isang charity vlogger. Ng ating kinikita ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga single parent ang mga magulang. Ayan, at shout out kay Alfredo Isidro na nagpadala sa ating GCash number. Ayan yung ating GCash number, yan ang tresurera ko, ang aking anak. At doon sa mga gusto pang tumulong sa ating mga estudyante, hindi po natin ginagamit ang ating mga estudyante para kumita sa YouTube na pantulong sa kanila. Ginagamit po natin ay yung ating malit na kaalaman para tayo at yung kinikita natin sa YouTube ang tinutulong natin sa kanila. Para makatulong na rin sa inyo at nakakatulong rin tayo sa iba. Tayo naman ay nakapagtapos ng 4 na anak. So it's time naman na tayo naman ay tumutulong sa iba. At shout out din kay kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Personal siyang nag-abot sa akin ng cash. Para yan ang inyong mga tulong ay gagamitin natin sa susunod na pasukan. Pambili ng mga school supplies at sapatos, bags ng ating mga estudyante. Ayan, maraming salamat at doon sa nagpadala na hindi nagpakilala, please pakilala kayo at gusto ko kayong pasalamatan. Hindi tayo tumitingin sa laki ng halaga. Okay, at sa mga gusto pang tumulong, ayan ang ating GCash number. At maraming salamat sa inyong lahat. Okay, ang tanong sa atin naman ngayon ni Bobby Obillas ay paano natin malalaman ang reload at hindi reload. Unang-una, pagka ang hindi ko mo reload ay lead ang head. Kasi may nabibili naman din na mga metal coated na head, may nabibili din na hollow point. So wag nating na malalaman mo pag lead, hindi po. Pagka ang ginamit na basyo ay bago, mahirap makita sapagkat wala pang gasgas yan. At pagka ang ginamit ay na head ay metal coated, mahirap din makita yan. Lalo kung ang ginamit na head ay hollow point. So paano nga natin malalaman? Hindi ako sure sa aking kasagutan, pero baka meron din kayong alam. Ako, ang tinitinan ko ay itong pagka-crimping. Itong pagka-crimping na to. Kasi yung mga reloader, ang crimp, pag yan ay nag-crimp, itong labi ng basyo ay nakaganon, no? Nakaganon. Itong labi na ito ay nakaganon. Kaya tinitinan ko itong mga original ay lahat ng mga original tinitinan ko hindi man nakaganon ang labi. Itong labi ng
So yun lang. Ginawan ko ng videos kasi mahirap naman ito paliwanag kung hindi ko papakita eh. Itong labi na to, yun lang ang tinitingnan ko. At isa pa ay gamitan din ninyo ng magnifying glass kung yung basyo ba ay walang kagas-gas kasi pag yan ay dumaan sa reloader, ay nagkakamero niya ng bakat. Pero hindi rin yun 100% kung maganda ang pagka-reload. Hindi rin yun 100%. So, yun lang ang nakikita ko dito, yung pagka-crimping ng ano. Kasi yung mga reloader, ang pang-crimp nun, ito ay itong labi na ito ay nakaganon siya. Pagka yan ay medyo nakaganon ng ano, ayan ay reload yan. Ang ibig sabihin ng reload, lahat ng bala po ay reload. Ang ibig ko sabihin niya na hindi man factory reload. Okay? Baka mabas na naman tayo sa reload eh. Lahat ng bala po ay reload. Okay? Dahil wala namang bala na pag lumabas sa lahat po yan ay basiyo. Lalagyan ng primer, lalagyan ng powder, ng gunpowder, lalagyan ng head, kaya ay reload. Ang pagkakaiba nga lang ay factory reload at saka yung dumaan doon sa ating mga hand reloader. Okay? Iba yung machine ng iba kasi yung machine ng factory. Iba yun. Ibang proseso yun, napakabilis nun. Parang mga yun. Pinapanood ko rin kasi yan, although hindi pa ako nakakita ng honestly, hindi pa ako nakakita talaga ng factory reload sa personal. Pero pinapanood ko rin yan hanggang sa paggagawa ng basyo at paggagawa ng kasi nga, siyempre, gusto rin nating malaman. So, wag ninyo ako ibabasa. Ang original na reload rin yan. Factory reload ang tawag nga lang. Iba yung hand reloader natin na ginagamit. Okay? So, iba kasi yung pang-crimp ng ng hand reloader, yung yung mga dilon. Yun ang napapansin ko lang. So, hindi naman natin na talaga alam na kung reload o yan. Yun lang ang nakikita ko. Baka naman kayo ay mayroong alam din. Di matulungan natin si Bobby Ubilas. Comment din kayo. Ang isa pa ay yung mga tatak dito. Yeah, may mga tatak kasi yan. Pero hindi rin ako sigurado sa mga tatak kung ano yung nabibiling kung ano yung nabibiling mga ay paano kung ito ay Persiat. Ito. Persiat ito. So maganda pa yung basyo ng mga Persiat. Ay pag nireload yan, hindi rin natin malalaman kung pag nakita ba natin yung tatak na ganyan ay yan ay reload ba yan? Factory reload. Ay kung yan ay ini-reload tapos ang ganda ng pagkaka-reload. Tapos kung titingnan lang natin ay tatak, ay original ito kasi yung tatak na ganun ay reload pala. So hindi rin natin malalaman dito sa tatak na to. So yung mga primer wala namang yang mga tatak din. Although merong mga kulay. Yung iba may mga kulay, yung iba naman wala din. Yung iba kulay pula yung gilid na ganun. So, ang nakikita ko lang talaga ay yung pagkikrimp. Yun lang ang nakikita ko. Sa mga head naman ay makakabili ka naman ng head na ganito din. Metal coated rin. So, hindi natin malalaman talaga sa mahirap talagang malaman. Ang nakikita ko nga lang dito ay yung pagkikrimp. Okay? At saka hindi rin natin malalaman do sa kung may mga gasgas yan, ay sisiguraduhin ko sa inyo na may reload yan. Kung may mga gasgas na ganun. Tingnan din ninyo kung may gasgas kasi dumadaan yan sa
dumadaan yan sa crimping eh. Okay. Kasi pag, at saka dumadaan din yan sa mga resizing. Kasi kahit ako, kahit bago yung ano ko, pinapadaan ko din sa resizer. Okay, para makasure ang ano. Pero pwedeng hindi padaanin yan kasi bago. Pero ako, pag ilalabang ko sa competition, pinapadaan ko para sure. Baka masingitan tayo ng hindi naka-resize. So, yan. At wala na akong maisip. Kung kayo ay kahit kasi yung mga 357 tinitingnan ko, sinusurit ko ganun din eh. Hindi nakaganon yung pagka-crimp nila. So, mag-comment na lang kayo kung may nalalaman pa kayong iba at wag tayong mag-bash kung kulang yung kaalaman ko. Hindi naman tayo talagang perfecto. At ayan, yun lang ang masagot ko sa iyo, Bobby Ubilas. Malit lang yung kaalaman natin pagdating dyan. At dahil ang talagang pinagtutuunan ko yung mga sira ng baril. Pero pinagbibigyan ko naman lahat yung mga tanong ninyo sa abot ng ating malit na kaalaman. So ayan, hanggang sa muli, ito ang inyong Pinay Firearms Instructor, Nagan Smith din naman. At God bless us all. Thank you very much sa inyong lahat.